Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po muli dito sa The Impaler Game Farm. Bali ang pag-uusapan po natin ngayon ay continuation po ito nung nilabas kong content nakaraan tungkol po sa breeding para po ma-enhance po natin yung laying performance po ng ating mga inahin at maging productive po tayo ngayong breeding season. Ang ginagawa ko po sa inahin sa maintenance po, 15 grams lang sa umaga at 15 grams lang din po sa hapon ang pinapakain ko para hindi po sila tumaba o magkasapola. Lalong-lalo na po dyan sa may masisikip na lugar, yung mga inahin po ay nasa kulungan lang at wala pong ehersisyo. Huwag nyo pong hahayaang magsilakihan yung inahin nyo para hindi po sila mahirapang mag-itlog. At kung nagtatanong po kayo, kung 15 grams lang ba ipapakain natin sa mga inahin, baka pumayat. Opo, medyo payat po ang inahin natin nun. Kasi 15 grams lang po pinapakain natin sa kanila. Pero sinisigurado ko po sa inyo, pag pinasok nyo po sila sa breeding pen, talagang mag-iitlog sila at hindi po madedelay ang production nyo. At sa setup po ng ating breeding pen, dapat po ay windproof. Dahil po hindi po dapat na-stress ang ating inahin kapag malakas ang hangin kasi isa rin po yung dahilan kung bakit ang inahin minsan ay hindi po nag-iitlog o konti lang po yung initlog niya dahil po sa lakas ng hangin dun sa pinaglagyan nyo ng breeding pen sa kanya. Kaya yung mga breeding pen nyo po, takpan nyo po yung mga pinagdadaanan ng mga malalakas na hangin para hindi po sila mabugbog at hindi po sila ma-stress. At naglalagay din po pala tayo ng ilaw mula alas 6 ng gabi hanggang alas 8:30 ng gabi para po ma-stimulate natin yung mga inahin na mag-itlog pa po sila ng mas marami. At ang minimum age naman po ng inahin o pulet na ginagamit natin dito 8 months po. Pinapares po natin yun sa kak para meron po sa isa sa kanila ang matured. Hindi po tayo nagpapares dito ng isang pulet at isang stag kasi pag pinagpares nyo po yung pulet at isang stag, sa experience ko po, mahina po yung sisiw na nilalabas nila. Iba pa rin po yung isang pulet at isang kak, yung pares niya. Kasi yung mga sisiw nun, medyo maayos. Maayos po talaga ang mga sisiw nun at malalakas po. Hindi po katulad ng pulet at stag, mahina po ang nilalabas nilang mga sisiw. Sakitin, parang ang bagal lumaki. Yan, ganyan po yung pinagpapares natin dito. Pwede rin pong isang hen na siya, bull hen at isang stag. Yan, pwede po yan. Basta may isang matured lang po sa kanila, okay na po yan. Huwag lang po yung parehas bata. At sa pagpa-priming naman po ng mga material na gagamitin natin sa breeding, 10 days before po nung pagpapares nila, nag-change feeding na po tayo para hindi na po sila manibago. At masanay na po sila doon sa bagong feeds nila at masanay na rin po sila sa supplement na ibibigay natin para po hindi na po sila ma-stress kapag dumating na po yung araw na ipagpapares natin sila. Bali, sa mga inahin po, ang gamit ko pong feeds, isang kilong successor, hinahalo ko po yun sa isang kilong 7 kinds na concentrate. 10 days before po nung pagpapares sa kanila, yun na po yung feeds nila. Pero 15 grams pa rin po ang binibigay ko. Hindi pa po ako nagbubulto ng pagkain sa kanila dyan. Bali 15 grams sa umaga, 15 grams pa rin po sa hapon. At hinahaluan ko po yung tubig nila ng egg 1000. Ito po, subok ko na to. And magaling po siya. Tapos sa mga broodcock naman, ang binibigay ko po na supplement yung vitamin C with zinc. Yung Selene Plus, importante po sa kanila yon, yung vitamin C at zinc, makakatulong po yun sa production nila ng similya. Ayan, mali 10 days before po nung pagpapares nila, binibigay ko na po lahat ng mga gusto mong ibigay. Kahit ano po ibigay nyo, basta 10 days before po. Yung sa priming po, 10 days before nung pagpapares nyo, ibigay nyo na po yung gusto nyo ibigay. Tapos, ayun, pag dumating na yung araw ng pagpapares nila, yung inahin po, kinukuha ko lang yan sa pen. Pero pag pumapasok po ako sa pen, dahan-dahan lang po. Kasi pag binigla nyo po yung pasok, yung mga inahin, nagninenervyos yan, nakakadagdag stress po. Bali, dahan-dahan lang po sa paghuli ng mga inahin. At papaupo lang natin yun sa broodcock. Bali, yung schedule po niyan sa isang inahin sa first week ng breeding,
ang ginagawa ko po rito, yung inahin po, 3 times lang po siyang mapapaupuan sa broodcock, yung isang inahin. Bali, ini-schedule ko po yan. Hindi ko po inaaraw-araw yung isang inahin. Bali, naka-schedule po siya. Bali, kunyari, isang inahin, ang schedule nyon, MWF, sa unang week po ng breeding nila yon. Yung pangalawang inahin naman, sa hapon naman ng MWF, yun po yung schedule niya. Tapos yung yung ibang inahin po, Tuesday, tapos Thursday, yan, bali, pinagkakasya ko lang po na dapat 3 times pong mauupuan ng broodcock yung isang inahin natin. Huwag po yung araw-araw, nag-aaksaya lang po tayo ng similya ng broodcock. 5 araw naman po kasing buhay yung similya ng broodcock doon sa mga inahin. At pag nag-itlog na po sila, bali, ang ginagawa ko po doon kapag nag-itlogan na yung mga inahin at nakaka-collect na ako ng maraming itlog sa kanila, kunyari, sa isang inahin po, nakapag-itlog na po siya ng 5 piraso, 2 times a week ko na lang po yung pagpapaupo sa kanya, hindi na po 3 times a week. Kasi marami na rin po siyang stock nun at hanggang 10 itlog lang po talaga ang kinukuha ko kada isang inahin. Hindi na po ako kumukuha ng pang 11 pataas kasi mahina na po yung sisiw talaga nun. Para po sa akin, nahihinaan na po ako sa sisiw. Bali from pangalawang itlog hanggang sa ika-10 itlog, yun lang po yung pinapasok natin sa incubator. Ayan. Bali, inuulit ko po, yung isang inahin po, 3 times a week lang po natin pinapaupuan yan. Tapos pag naka 5 itlog na po siya, ang ginagawa ko po dyan 2 times a week na lang. Tapos pag nagwalo na po yung itlog niya, hindi ko na po pinapaupuan yan. Bali, ini-schedule ko lang po yung mga inahin, kinukuha ko po yung inahin dun sa pen, at pinapaupo ko po sa broodcock. Dapat, yun po, ulitin ko lang po, yung mga inahin, wag nyo pong gugulatin. At wag nyo pong hayaang nervous yung mga inahin kasi makaka-epekto po yun sa laying performance nila. Pag nasampahan na po ng broodcock yung mga inahin nyo, bali doon na po kayo mag-umpisa magbigay ng 40 to 45 grams sa umaga at hapon po sa mga inahin. Yan po, sinisigurado ko po sa inyo, less than 10 days po, magbibigay na po sila sa inyo ng maraming itlog. Ayan, sana po makatulong sa inyo yung konting tips natin para po sa mga baguhan dyan na bago pa lang sa pagmamanok, sana po makatulong po sa inyo yung tips natin. Ayan. Bali, ngayon po papakita ko po sa inyo yung material na tagagawa ng material. Gulo, no? Bali, meron po ako rito broodcock at broodhen na sila po yung tagagawa ng broodcock ko at broodhen. Bali, material po na tagagawa ng material. Ayan, papakita ko po sila sa inyo. Bali, ito na po pala yung anak nung pinakita ko sa inyo kaninang pares. Yan. Yan siya. Bali, isa po yung pure possum sweater. 9 months old po. Yan siya. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na anak po ng material, na tagagawa ng material. Ayan. Bali, ibubroodcock ko rin po ito. Ayan. Bulto na po yung katawan nito, punong-puno. Tapos yung kilya po niya, lawit. Heavy bone po talaga siya. Yun po yung pinaka-importante sa lahat. Heavy bone po dapat talaga ang mga material niya. Tsaka isipit-sipitan po nito talagang sarado. Ayan siya. Huwag po kayo magmamaterial ng manipis sa mga buto. Ayan. Ayan, 9 months old po. Pure possum sweater.
Ang power at cutting po nito talagang napaka-impresibo. Explosive po ang power nito pag pumalo. Ayan. Ayun, sana po nagustuhan nyo po yung napag-usapan natin ngayon. At makatulong din po sa breeding nyo kasi sayang naman po yung breeding season kapag hindi po natin nagamit ng maayos yung mga material natin kasi hindi naman po unlimited yan sa isang inahin po 2 beses lang pwedeng gamitin. Para po sa akin 2 beses lang po pwede silang gamitin sa isang taon. Kaya ayun po, sana po nakatulong sa inyo at sana po nag-enjoy po kayo sa panonood. Bali sa susunod po, papakita ko po sa inyo kung anong klaseng hatch ang meron tayo dito. Yung mga hard hitter hatch po na meron tayo. Ayan. Bali yung pinakita ko po sa inyo isa lang po 'yon sa kung anong klaseng manok ang meron tayo dito sa The Impaler. Ayan, thank you po muli at enjoy lang po tayo sa pagmamanok. Ingat po kayo.